Hello mga IMG believers! Welcome sa ating video training kung saan ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Kaiser Saving Program. At ano ang mga benepisyo na pwede nating makuha kung meron tayong Kaiser Saving Program. Pero bago ang lahat, let me play this video first. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting. We seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kanya, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba, o ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list, aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buhok ko. May Kaiser Health Card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Kamusta ka? Okay ka lang ba? Madaling makaligtaan ng maraming bagay, lalo na kapag busy tayo sa buhay. Kahit may masakit, babaliwalain lang. Pag may problema, sasarilihin na lang. Pero paano ka naman? Pag-usapang kalusugan, hindi pwedeng mamaya na yan. Kaiser International Health Group, ang kaagapay mo sa kalusugan. Kailan ka ba huling nakamusta? Oh, ayan. 'Di ba ang Kaiser ang pinakamagandang simulan ng mga investment ngayon. Kaya ako, nung nalaman ko kung anong kagandahan ng Kaiser, kumuha ako at pati yung asawa ko. And then sinunod ko yung mga anak ko. Kumuha na rin ako para sa mga anak ko. Dahil alam ko, pagdating ng panahon, magkaroon sila ng may proteksyon, no? At lalo na, yung mga magkaroon sila ng passive income pagdating ng panahon. Kaya, ito, bago ang lahat, let me first introduce myself. Ayan, ako pala si Joseph Remolado. Ako ay dating empleyado ng Trevi Foundation Philippines. 15 years ako na nagtatrabaho sa construction firm, no? And then, sa ngayon, isa po akong Certified Associate Financial Planner. Under po ako ng Registered Financial Planner of the Philippines. At life license din, underwriter din po tayo, no? And then, isa ako sa mga senior marketing director ng International Marketing Group at financial planner by Truly Rich Maker Team. Siyempre, entrepreneur, and then, investor na rin tayo. Sa pamamagitan po ng ating kalaman, no? At sa ating natutunan, so kailangan nating kumita para masustain yung mga pangangailangan natin sa ating buhay. And then, kailangan natin ma-share yung mga natutunan natin dito kung ano ang kagandahan. At kailangan, siyempre, magkaroon tayo ng kaginhawaan o masayang buhay pagdating ng panahon. At mga pwede kong ma-share o pwede kong mai-tackle ngayon sa pag-uusapan natin. Una, why we need long-term healthcare. At sino ba si Kaiser?
At ano pa ang mga benepisyo na pwede nating makuha pag meron tayong Kaiser. Siyempre, may mga tanong akong inihanda sa dulo ng video ito, no? Kung meron kayong mga tanong, so itabi nyo lang, baka matakil natin along the way. At doon sa huling part ng ating video ay yung question and answer portion, baka meron rin akong mga tanong kayo dyan nasagot ko na pala. Pero kung gusto nyo talagang one-on-one, mag-comment kayo sa video ito para ah, maliwanagan kayo at pwede nating mapag-usapan one-on-one. So ito naman, ito yung mga partnership ng International Marketing Group. Ito yung mga company providers. So bilang member po ng International Marketing Group, meron po kaming mga access. Dahil naniniwala si International Marketing Group sa pamagitan ng kaalaman, no? At pag-execute sa mga natutunan, magkaroon ng kaginawaan ang bawat isa. So dito, meron po kaming access sa mga kumpanyang ito ng healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, allied services. Dahil si International Marketing Group ay isang membership platform. So pag hindi pa kayo member ng International Marketing Group, mas maganda magpa-member kayo, or kung gusto niyo malaman kung ano pong yung ginagawa ng International Marketing Group, pwede niyo ako i-message sa may account sa Facebook account ko. So pero hindi po 'yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon yung Kaiser International, yung healthcare. Kung ano ba yung kagandahan ng Kaiser. So ayan, welcome pong muli sa ating Kaiser International Health Group. So sa part 1, no? Sa part 1, bakit ba kailangan nating mag-prepare ng healthcare? Dahil po, kailangan po natin mag-prepare ng healthcare dahil inihanda po tayo pagdating ng older years natin. Dahil pag tayo matanda na, ang healthcare po ang maging kaagapay at siya rin ang magkaroon ng proteksyon sa sarili natin. Sa buhay po natin, mayroon po tayong dalawang stages sa buhay po natin. The most neglected need, no? Una, yung productive years natin. At pangalawa, yung retirement years natin. Sa productive years natin, marami po tayong ginagawa. Meron po tayong mga trabaho, so unlimited work po yan, unlimited yung trabaho natin, no? And then, siyempre, habang katagalan, siyempre kailangan natin mag-enjoy, no? Enjoy YOLO life, di ba? Kasi sabi nga nila, enjoy your life dahil the life is too short. Pero sa habang katagalan, so doon pumapasok tayo sa mga responsibility. No, magkaroon po tayo ng pamilya. No, isa yan sa mga responsibility. At dahil dyan sa nagkaroon tayo ng pamilya, dumaan naman tayo doon sa pinakamalaking responsibility na pwede nating mapagtuunan ng pansin dyan sa productive years. Ngunit, in realization po natin, hindi natin nalalaman na dumating ang mga panahon nung tayo ay nasa productive years ay nasa senior years na pala tayo, no? Nung nasa senior years na tayo, hindi natin nakita, no? Kung ano po ba ang kalagahan nung nasa productive years natin. Tayo ba merong naipon, no? Meron ba tayong nagawang tama sa sarili natin? Dahil pagdating ng senior years, nagkakaroon tayo ng sakit. Diba? Nagkakaroon tayo ng sakit. Dahil sa ginawa natin nung kabataan pa tayo na meron tayong productive years, enjoy your life. Diba? Kasi sabi, life is too short. Diba? Pero nung nagkasakit tayo, nung nasa senior years na tayo, can't afford na
pag tayo'y nasa ospital. Bakit? Hindi natin napaghandaan. Hindi natin napag-ipunan. Yun ang masaklap, yun ang masakit dahil hindi natin na-realize, na hindi natin nabigyan ng pansin. Kaya, ang sabi, nakalimutan ko ang sarili ko. So, kung nasa productive years tayo, kung talagang napagtuunan natin ng pansin, hindi sana natin nakalimutan ang sarili natin. Tayo nasa productive years, wala tayong ginawang aksyon para pagdating ng senior years, meron sana tayong mapagkukunan pag tayo tumanda na. Sa realidad po, no? Sa reality, alam mo ba, kung ikaw ay empleyado ngayon na hindi madadala ang HMO o healthcare na meron ka ngayon na binigay ng company, kung ikaw ay magretiro or mag-resign. At ito ang mga iilan lang ito sa mga healthcare na ibinibigay ng kumpanya, no? At ito yung mga healthcare company dito sa Pilipinas. Kaya ito nung nasa trabaho pa lang ako, wala kaming personal healthcare kundi group healthcare meron kami, no? Kung kayo meron ngayon, kung kayo nagtatrabaho, thank you. Congratulations sa iyo dahil meron kang proteksyon sa sarili mo. Pero sa tingin mo ba pag ikaw nag-resign o nagretiro sa kumpanyang merong pinapasukan mo, sa tingin mo madadala mo yan? Di ba hindi? Goodbye. Goodbye talaga yan dahil hindi mo madadala yan pag ikaw ay nag-resign o kaya nagretiro sa kumpanyang pinapasukan mo. At ito pa, no? Isa sa mga realidad sa buhay natin, walang traditional na healthcare company na mag-cover sa edad na 60 pataas. No? Walang healthcare company na mag-cover sa 60 pataas. Yes, pag mas magandang bata ka pa dahil madali kang ma-approve dahil bata ka pa at wala ka pang mga sakit na nararamdaman. Pero pag dumating ka na ng 61 pataas, andun na yung lumalabas yung mga karamdaman natin. Kaya mahirap na po tayo ma-approve, no? Ma-approve sa mga healthcare na pwede natin ma-apply. Kaya dapat habang bata pa, kailangan natin kumuha ng mas maaga. Para pagdating ng tayo'y may edad na, tumanda na tayo, meron tayong magagamit pagdating ng panahon. Dahil alam mo ba, ang halaga ng gamot o hospitalization, nagdodoble yan 5 to 7 years. No? 5 to 7 years. So tingnan mo, nung nakaraang 2021, nagkaroon ng survey na 16.6% ang medical inflation. Di ba? Napakataas yan dahil kasama yan sa COVID. Di ba? Dahil nagka-COVID tayo noong 2020. Kahit hanggang ngayon, no? Kung titingnan natin, mataas pa din. Dahil kung titingnan natin ang mga gamot ngayon, no? Lalong nagmamahal. Nagta-times 4 ang kanyang presyo, no? Yung mga maintenance natin. Kaya hindi talaga natin maraming namamatay hindi dahil walang gamot, walang doktor, walang ospital, kundi ito ay walang kawalan ng pera. Itong picture na to sa ibang bansa, ito yung mga mahihirap na bansa, no? Kung saan sila abutin, yun na lang, doon na lang po yun. Dito sa Pilipinas, merong sitwasyon na ganyan, no? Dahil sa kakulangan ng pasilidad at mga room, no? Nakikita, nandun na lang sila, nagsama-sama sa isang bed, no? Dito sa Pilipinas merong ganyan. So, sa tingin mo ba,
Yun ang gusto mong makita pag tayo nagkasakit? Yun ba ang gusto mong mangyari sa'yo pag ikaw ang nagkasakit? Diyan sa kama, doble kayo, magsama-sama kayo. Yan, makikita mo dyan, no, sa picture na yan, na kahit nasa hallway na, merong mga nakaswero o na meron diyang mga naka-admit dahil sa kakulangan ng mga pasilidad. Dahil lalong tumaas ang inflation rate noong 2021. Hindi sila na hindi namamatay dahil walang gamot o walang doktor. Talagang walang pera. No, kakulangan sa pera. Dahil talagang sa public na lang sila talagang pumupunta. So, ang nangyari, kulang ang pasilidad ng public hospital, ang nangyari dyan na lang sa hallway. Ayan, sa PGH ang kuha na yan. Kinapsyon yan doon sa isang newspaper, no? So, kuha yan sa PGH na madaling araw. Talagang ang pumipila dyan, yung mga senior citizen. No? Pumipila sila talagang madaling araw, alas 5 para lang mauna sa pila. Gusto mo bang mangyari? Ayan ba ang gusto mong mangyari sa buhay natin pag tayo merong mga sakit? Di ba? Napakaganda yung meron kang sariling healthcare pa din. At isa pa dito, no? Karamihan sa atin, no? Karamihan sa atin, umaasa sa mga anak. Nagbebenta ng naipundar at nangungutang ng pera para sa mga medical needs sa panahon ng tayo magretiro. So lahat yan, no? May mga OFW din, no? Na nagpundar ng mga ganyang bahay, sasakyan, no? Pero pagdating nagkaroon ng medical crisis, no? Lahat po yan may benta ng pamura. Hindi po yan may benta ng kung magkano yung binili mong halaga. May benta yan kung magkano pangangailangan mo pagdating ng karoon ng medical crisis. So yun po ang katotohanan. So kung hindi natin mapagandaan yung future natin, lahat po ng mga naipundar natin, lahat po ng mga na-invest natin, ng mga kung ano-ano dyan, lahat po yan mabibenta ng palugi. So, alam mo ba na ang majority of bankruptcy is due to medical crisis? Diba? Maraming mga mayayaman dyan, no? Nung nagkaroon ng medical crisis, pumasok sa ospital, maraming pera. Paglabas, wala ng pera. Paano na? Dahil hindi na paghandaan yung mga pangangailangan kung tayo'y magkaroon ng karamdaman. So, ubos na ang lahat. May utang pa. Diba? Kung titingnan natin, ang healthcare, napakahalaga. Dahil isa yan sa mga makakatulong sa atin pag tayo nangangailangan, pag tayo nagkaroon ng hospitalization. So, paano natin ma-build yung wealth, no? Paano natin ma-build yung wealth natin? Ito lang po, ang formulang pwede nating magamit. Be God of yourself first. Be God and yourself first. Kailangan lang natin mag-save ng 20% no, sa sahod natin para masustain natin at magkaroon tayo ng ipon para pagdating ng panahon may magamit tayo. So ito yung tinatawag na the abundance formula. So kung magawa po natin yan, hindi naman kailangan agad-agad na gawing 20%. No? Kasi siyempre, depende yan sa kinikita natin sa trabaho. Di ba? Minsan, malaki ang kita. Minsan, maliit ang kita. Ramdam ko po yan dahil dumaan ako sa ganyan. No?
Minsan nga, kung kulang ang sahod natin, kulang tayo sa pasok. Kung pag pumasok tayong late, nababawasan pa tayo. So, depende na yan. Pero hindi man kailangan 20% agad. Nasa atin pa rin yun ang desisyon. And then, sa sample competition, paano ba natin may save ang 20%? Simple lang po. Kung kumikita tayo ng 20,000 monthly, 20% ng 20,000 is 4,000. Diba? Kung sumasahod tayo nga ng 15 and 30, pwede natin hatiin yan. 20,000 or 1,000 every week. Diba? Ayan. Isa sa mga itinuro ng International Marketing Group, ang X-curve concept. Dahil dalawa lang ang linya ng ating buhay. Itong responsibility line at saka yung money line. So, nung mga bata pa tayo, meron tayong mga responsibility na dapat nating gawin. Pero hindi lang nagtatapos dyan. Pag tayo matanda na, may mga responsibility pa rin na dapat nating pagtuunan ng pansin. Lalo na po itong health. Dahil alam naman po natin, pag tayo nasa edad na, no, at tumatanda na, nagkaroon na tayong tinatawag na lumalabas na yung karamdaman natin. Dahil nga, hindi natin inayos yung sarili natin nung nasa productive years pa tayo. So may dalawang tanong na kailangan nating sagutin. Una, if you die too soon. Pangalawa, you live too long. Unahin natin, you die too soon. So kung tayo ay breadwinner sa pamilya, ngayon, na kailangan natin na maprotektahan ang pamilya natin, so na kailangan natin kumuha ng life insurance. Dahil ang life insurance ay isa sa mga income replacement pag tayo'y nawala. Kung tayo yung mga inaasahan sa pamilya natin, no? Tayo'y kumikita, tayo'y nagbibigay ng financial sa kanila. So kailangan natin kumuha ng life insurance to replace ng ating income pag tayo'y nawala. Paano naman kung binigay tayo ng napakahabang buhay? I live too long o you live too long. Kailangan natin ng secured yourself. So, protektahan din natin yung sarili natin para pagdating ng panahon, hindi na tayo mamroblema kung saan tayo kukuha. Ito yung tinatawag na living on interest. Yung mga investment. Yung mga investment na natin, pwede natin pasukin, pwede natin gawin, no? Para pagdating ng panahon, living on interest. Dito, may solusyon pala. Ano yung solusyon? Si Kaiser Long-Term Healthcare. Oh, di ba? May solusyon pala. Ang solusyon ay si Kaiser Long-Term Healthcare. Why Kaiser? Bakit ba si Kaiser? Dahil si Kaiser it is the first name of a healthcare company dito sa Pilipinas na merong long-term healthcare. So, pwede niyong bisitahin itong website ng Kaiser International Health Group, www.kaiserhealthgroup.com. So, doon mo makikita ang mga offers ng Kaiser. So, si Kaiser makikita sa ground floor ng Kings Court Building sa Chino Roces Makati Avenue. Yan. Itong building na to, along highway lang yan sa Chino Roces. Nandyan ang branch ng International Marketing Group nasa 9th floor. Pero ang Kaiser ng International Health Group nandyan sa ground floor. Sa gilid po nitong ang tawag dyan, sa gilid po niya ng billboard ni Sharon Cuneta. Diba? So, nandyan sa ground floor. Pero ang pinaka-main office ng Kaiser, nandoon po sa Omnis Prosperity Tower. Ayan.
And then, si Kaiser po ay registered po o accredited ng DOH. And then, licensed po siya ng Insurance Commission bilang HMO. No, hindi po siya insurance. HMO po siya. And then, noong June 8, 2004, na itatag si Kaiser International Health Group. At meron siyang authorized capital na 160 million. At ang direktor nito, si Doktora Lee Hoy Yulo. No? At si Miss Yulo ay isang member as active officer ng PAMOK, no? Yung Philippine Association Health Maintenance Organization. Isa sa mga active officer. So, di ba, napaka-legit pala si Kaiser dahil ang direktor ng Kaiser, isa sa mga active officer ng PAMOK sa gobyerno. Ba? Ayan, yan po ang ating brand ambassador, no? So, dati si Sharon Cuneta yan. Siyempre, pinalitan na ng ating pinakapugi na kagaya ko. Si Daniel Joseph Padilla. Yan, hindi pala si Daniel Padilla. Ang pamangkin ng ating senator na si Robin Padilla. Yan. So, siya na pala ang pumalit dyan sa pwesto ni Sharon Cuneta. Ayan. Ano ba yung mga Kaiser of mga ino-offer ng Kaiser? Una, yung short-term healthcare. So, sino ba pwedeng mag-avail nito? 0 to 60 years old. Dahil po ito ay HMO. Kaya HMO covered po lahat, no? Outpatient care at saka inpatient care. And then, covered din lahat ng buong pamilya. Kaya lang, ang masaklap nito, wala siyang return of investment. Dahil ito ay renewable. Nire-renew yan every year. So, yan ang ino-offer ng short-term care ng Kaiser. Pangalawa, itong long-term healthcare. Sino ba pwedeng mag-avail nito? 10 to 60 years old. No? Mula 10 hanggang 60, pwede siya mag-avail. Mag-avail nitong program na to. Ang gamit nito, 3-in-1 investment. Bakit 3-in-1 investment? Dahil meron siyang healthcare, life insurance, at investment. Pwede siyang magamit ngayon, pwede rin siyang magamit sa pag tayo matanda. Kaiser Network. Ang Kaiser ang more than 800 hospital and clinics nationwide. No? Napakadami niyan. No? Pero sa ngayon, marami nang nabuksang mga clinic tsaka hospital. So, hindi yan 800 lang, kundi 800 plus. So, hindi natin nakuha medyo mga total ng kung ilan na po talaga ang mga clinics tsaka hospital ng Kaiser. So, ito yung mga ilang mga major hospital na pwede nating puntahan pag tayo nagkasakit. No? Ang Makati Medical Center, St. Luke, the Medical City, Asian Hospital, at saka Cardinal Santos Medical Center. Pero ang advice namin, no, pag ikaw lang magpa-check up, huwag naman dyan sa malaking hospital. Kasi mahal po talaga dyan. No? Napakamahal yung mga check-up dyan. So, dahil nga ang benefit limit natin, depende sa plan na kukunin mo. Kung mababang plan, mababa lang din yung benefit limit. Baka dyan lang maubos. So, kung tayo dyan pumunta, kung ang mga sakit natin ay medyo hindi naman major, mga minor lang. No? Pero kung na-dengue, ayan, pwede ka na lumapit dyan. No? Kasi mas mabilis ang aksyon. Ayan. Mga Kaiser Medical Center sa mga mall. Meron tayong mga sa Cebu, Robinson dyan sa Makati, Galleria. Then meron din tayo sa Cavitex, no? Dito sa may EPSA. And then sa Robinson Ermita, Manila, meron tayo.
And then sa SM Santa Rosa, Laguna, San Pablo, at saka SM North EDSA. At then marami pang bubuksang mga branches nationwide. Ayan, sino bang naniniwala kay Kaiser International Health Group? Ito lang naman po ang naniniwala sa Kaiser International Health Group, yung House of Representative or Congress natin, at Department of Agrarian Reform and Court Appeal. And then yung mga other government agencies at mga private sectors. Diba? Until now, no? Until now, ang ginagamit pa ng ating government offices ay yung Kaiser HMO. O, yan po ang HMO nila, ang Kaiser Health Group. Ang Kaiser International Health Group. So, yun yung mga HMO ngayon ng ating sangay ng gobyerno. Bakit si Kaiser? No? Dahil si Kaiser lang ang kauna-unang kumpanya na nag-o-offer ng long-term health care program dito sa Pilipinas. Di ba? Proud na proud tayo. Grateful na grateful tayo dahil siya ang kauna-unahang ng kumpanya ng healthcare na nag-o-offer ng long-term healthcare program dito sa Pilipinas. Ang Kaiser, merong si Kaiser ang first and only has 3-in-1 concept saving. Ito ang tinatawag na nasaan na? Ayan, sorry. Ito ang tinatawag na Health Builder Plan. So, tinatawag to ng 3-in-1 concept saving program dahil meron ka ng healthcare, life insurance, investment. Si Kaiser, mga benefits po ni Kaiser. So, ang mga benepisyo na pwede nating makuha kay Kaiser, yung Kaiser Ultimate Health Builder 3-in-1 investment. Pag healthcare, may Kaiser ka. Pag sa life insurance, may Manila Bankers. Sa investment, sa stock market. Gaano ba katatag si Kaiser, di ba? So, ang pag-build ng solid financial foundation, kung mapapansin nyo dyan sa libro, kasi yun ang itinuro namin sa International Marketing Group, ang mag-build ng strong financial foundation. May 5 konsepto po yan. So, ang pag-build ng solid financial foundation, si Kaiser, no? Meron na siyang 4 na pwede nating magamit to build a solid financial foundation. Kita mo naman, di ba? Healthcare, check. Life protection, dahil may life insurance, check. May emergency fund, check. At may investment. So, parang nagbibuild tayo ng bahay niyan. Like building a house, you must build from the ground pataas. So, ang Kaiser Ultimate Health Builder, 7 plus 13. Bakit siya tinatawag na 7 plus 13 at 7 years to pay? Dahil 20-year program si Kaiser International Health Group or Ultimate Kaiser Health Builder Plan. Kaiser Ultimate Health Builder Plan. Meron po yung 3 pieces o 3 stage na pwede nating tingnan. Una, saving accumulation period. Pangalawa, extended period. Pangatlo, yung long-term period maturity or maturity and beyond. So, pag-usapan muna natin yung saving accumulation period. Dito, nag-uumpisa ka palang magtanim. No? Nagtanim ng prutas. No? Hanggang 7 years mo siya inaalagaan.
ganon sa Kaiser, di ba? 7 years ka lang magbabayad, 7 years ka lang mag-iipon, no? After 7 years, maghihintay ka na lang ng maturity. Ibig sabihin dito, waiting time. Kung yung tinanim mong prutas nung 1 to 7 years, unti-unti na yan, namunga at malapit na yan mai-harvest. Ganon din sa Kaiser, di ba? 7 years ka lang maghuhulog at mag-iipon. Pagdating dito sa extended period, 8 to 20 years waiting time, di ba? Pagdating ng 20 years, ito yung tinatawag na harvest time. So ito yung pinakamasayang part, no? Ito yung pinakamasayang part sa ating Kaiser International Health Group dahil nag-mature na yung policy natin. So yung tinatawag na harvest time. Mapasa na all ka na lang dito sa dalawang matanda na sumasayaw dahil alam naman natin pag meron tayong itinanim, no? Meron tayong aanihin. Yun ang tinatawag na harvest time. Ganon din sa Kaiser International Health Group. 7 years ka lang mag-iipon, 13 years ka lang maghihintay, pagdating ng 20 years, pwede mo na siya anihin, maturity period. So ito naman mga eligibility na pwedeng mai-avail natin o yung mga edad na pwedeng mag-avail sa ating Kaiser Health Builder Plan o Kaiser Savings Program. 10 to 40 years old, pwede siyang K45, K60, K75, depende sa atin. No? Ang pinakababang plan lang ay K45. Nagmamonthly yan ng 2647. No? Then 41 to 50 years old, K60 or K65, 120 depende sa gusto nating plan. And then 51 to 60 years old. Ito yung last na edad natin sa Kaiser na pwede, hanggang dyan lang pwede mag-avail. Yung T75, pwede yan. And then, sa phase 1, sa saving accumulation period, 1 to 7 years planting, meron tayong annual physical examination. Libre po yan, na taon-taon natin ginagawa yung annual physical examination, isang beses sa isang taon. Para makita ng Kaiser kung tayong healthy pa. Then, dental check-up. No? Ayan. Ano bang pwede sa annual physical examination? Complete blood count, urinalysis examination, fecalysis, stool examination. And then yung x-ray para malaman ng healthy talaga tayo. Electrodiagram, no? Sa adult na age 35 pataas. And then sa mga babae naman, pap smear, no? Para sa 35 pataas. Pap smear. Pangalawa, meron tayong dental check-up, annual dental procedure. Ito naman ang pwede nating ma-avail sa dental. Unlimited check-up, unlimited simple tooth extraction. Diba? May ngipin kang papatanggal. Unlimited yan, kahit ubusin pa ang ngipin mo. Once a year, free dental, yung lalagyan ng ewan ko kung anong klaseng prophylaxis to. So, and then documentation ng jacket, lalagyan ng ngipin natin, lalagyan ng parang gold na ganun, di ba? Jacket yan. And then, minor adjustment of dentures. Pag medyo tabing yung ngipin mo, yan po pwede natin ma-avail dyan sa dental care. Pangatlo, term life insurance. Ang cover ng ating term life insurance depende sa plan na kukunan natin. Kung K100, ang monthly lang yan ay 582. Ang term life insurance niyan, no, ay 450,000. So, yan po ang term life insurance niya. Then, annual benefit limit,
sa K100 is 60,000. Depende pa rin sa plan ang gusto mong kukunin. Kung mas malaki ang plan, malaki din ang benefit limit. No? And then, yung 450,000 term life insurance, pag accident po yung ikinamatay ng plan holder, doble po yan, maging 900,000. So, lahat naman po yan ng mga life insurance. Pag accident, doble po yung insurance na makukuha ng pamilya. Kung sino-sino na ba nakapag-claim ng term life insurance, ito lang po. Ito mga to. Nag-matured na yung mga policy nila. So, di ba sabi mo 20 years pa lang si Kaiser? Yes po, 20 years pa lang. Pero dati naman kasi, ang programa nila dati hanggang 10 years to 15 years lang po. Ang programa ng Kaiser. No? So, nag-i-evolve lang yan, nagbabago, bawat nila. Nagbabago yan. So, itong mga to nakaka-receive ng nagmamature na yung plan dahil kumuha sila noon, no? Nung hindi pa gaanong kilala si Kaiser. Ang Kaiser po, ang pinakaano niyan, 7 to 10 years ang plan na dati. So, kaya nag-mature na yan. Huwag natin, tingnan natin na 20 years pa lang siya. Sabi mo 20 years program. Yes po, 20 years program. Pero ngayon, kasi yung mga yan, dati pa kumuha. Hindi naman na ang programa dati, mga 7 to 15 yung programa. Kaya nabibuild nila kagad yung solid financial foundation nila. And then sa planting time, yung term life insurance with EDD, yung disablement. No? Halimbawa, nawala ng paa, kamay, yung pong makukuha 100%. And then next, inpatient, yung pwede ma-confine yung pasyente o yung member po ng Kaiser. So meron tayong confinement na 1,000 per day, no? 1,000 per day yan. Depende rin sa plan depende sa plan na kukunin mo. Kaya kung malaking plan, malaking din ang benefit limit ng sa kwarto. Next, waiver of installment due to premium date of permanently disability. Ayan. So, pag sa waiving, nasa paying period pa lang, no? Pag yung plan holder na wala, no? At na-aksidente, doble po ang naibayad na insurance. At syempre, magkaroon ng peace of mind ang pamilya dahil may naiiwan. At take note, no? Ang Health Builder Plan o Kaiser International Health Group, yung 3-in-1 savings program nila, ay pwede maipamana sa anak o sa mga beneficiary na meron kang inilagay. O, di ba? Napakaganda dahil may pamana sa mga anak natin o kung sino man yung beneficiary mo. So, yun ang kagandahan doon. So, pag namatay ang plan holder, waive na po lahat yan. Wala na pong babayaran yung beneficiary. At gusto ni beneficiary, kunin yung term life insurance, tapos yung iba, wag mong kunin, patutubuin na lang. Para pagdating ng panahon, nasa 65 years old siya, meron siyang magagamit. Diba? Hindi na yan babayaran. Hihintayin na lang mag-mature. And then, no? Ito ang kagandahan, yung Kaiser Ultimate Health Savings Program, hindi po siya pwedeng gamitin sa pamilya. Kasi single policy po siya. No? Single policy po siya. Kaya hindi pwedeng gamitin sa mga pamilya natin, sa anak natin. Pero, ang kagandahan dito, merong family assistance services yung yung Kaiser Ultimate Health Builder Plan. Pwede natin, halimbawa, may emergency na hospital yung kapatid. Pwede niyang gamitin yung plan natin as collateral. No? Para hindi sila hingan ng down payment pagdating doon sa hospital.
So, mabilis pa rin ang pasok. Diba? Kaya tayo magtaka na bakit ano lang, hindi siya pwedeng makover. Opo, hindi talaga siya pwedeng makover dahil single policy po ang long-term healthcare. Next, ito, no? Itong medyo gumaganda na yung pa natin. Yung extended period or waiting time from 8 to 20 years, no? So, yung itinanim natin na prutas, medyo namunga na siya, namula-mula na ng puti, di ba? Namunga na siya. So, dyan sa waiting, extended period time, no? Pwede natin magamit na po itong mga pre-existing illnesses, no? Yung fixed amount ng long-term care, 10% yearly interest. 7 to 10% per year. So yung mga benefit natin diyan sa uh, sa 3-in-1 savings program, magagamit natin o kaya magkakaroon siya ng interest, no? Tumutubo yung pera mo. Ayan, no? Medyo kaya yun ang kagandahan din. Yung variable amount depending on Kaiser investment. Depende po yan, 7 to 10% yun. And then ang kagandahan nito, yung mga outpatient, pwede mo na siya magamit sa check-up, no? Pag lumagpas na po tayo doon sa waiting sa planting time o paying period. Ang outpatient, pwede mo na magamit. At saka inpatient. And then yung mga pre-existing benefit, pre-existing illnesses, pwede na siya magamit. At sa lalo na yung dreaded illnesses, no? Yung mga cancer, yan, pwede na siya magamit. And then, yung maternity benefit ng mga babae. Diba? Yun ang kagandahan doon. No? Pero, bakit naman ang tagal pwede natin mag-yes po? Ganun po talaga dahil single policy po siya. No? Ano ka lang 7 taon ka lang magiging healthy. No? 7 taon ka lang magdisiplina sa sarili mo para hindi mo magamit yung benefit limit mo. Kasi po, pag hindi mo magamit yung within the paying period o waiting time, yung hinuhulog mo, yung benefit limit mo, pagdating po ng maturity, meron po siyang 85% return. No? Di ba? Kaganda nun, mayroon siyang 85% na return. Yan. So, extended period, pwede na inpatient, maternity, at yung mga pre-existing as dreaded illnesses. Yan. Sa long-term care period, dito na tayo sa phase 3. Phase 3, no? Yung maturity and beyond. Ito ang pinakamagandang oras o ito ang pinakamagandang panahon, no? Ito yung ang tawag dito, time, no? Na dahil yung inipon mo ng 7 years at yung pinagtiyagaan mong hintayin na mag-mature, ito yung tinatawag na harvest time. Diba? Yung harvest time na pwede nating mapakinabangan na. Ito yung pinakamasayang parte, no? Kaya kung titingnan mo yung picture, no? Sana sayaw ka na lang. Sana all, di ba? Mapasayaw ka na lang dahil nag-mature na yung plant. At dito ang kagandahan, pag nag-mature ang plant, sa maturity, no? Ito yung kinita mo, yung accumulated yearly benefit mo. Ang pagdating ng total accumulation benefit pagdating ng 20 years, 1.1 million, 1.5 million ang tinubo ng pera mo. 7 years, bilhin mo 7 years ka lang mag-iipon, no? At 13 years na maghihintay, no? Na para makuha po tong 1.1 million. Diba? Napakaganda. No, napakaganda. At ito pa ang pinakamaganda. Kung 22 years old ka at nag 42 years old ka, hindi mo siya kinuha, no?
Ang kinuha mo lang is yung certain amount para may panggastos ka. Pero yung iba, hindi mo kinuha. Ni-renew mo siya hanggang 60 years old. So, ang kikitain mo dyan hanggang 60 years old, yung 1.1 million mo, magkaka-interest ng 7 to 10% yan. No, magkaka-interest ng 10%. So, ang kikitain ng pera mo, 6.4 million or 648,000. Ang passive income niyan ay 54,000 a month. O, di ba napakaganda? At ito pa, kung gusto mo pang extend, no, yung i-renew hanggang 65 years old, kikita po siya ng 10 million, no? 10.4 million. At ang maging passive income niyan, 87,000 or 1 million, no? Sa isang taon. No? Isang taon, 1 million. And then sa isang buwan, 87,000. Maganda ba o maganda? Di ba maganda? Napakaganda. Ang kailangan mo lang pag kumuha ka ng long-term healthcare, meron ka dapat goal, no? Financial goal. Dapat ang tinitingnan dito. Hindi yung tinitingnan mo ngayon. Pag ngayon ang tinitingnan mo, no? Na wala kang financial goal, hindi ka pwede dito sa Kaiser. Dapat meron kang financial goal na pwede nating makuha o pwede nating gamitin, no? Para pagdating ng panahon, meron kang 10 million. Maganda ba o maganda? Di ba maganda? Napakaganda po, no? Disiplina lang sa sarili, no? Dahil ang pera ang nagtatrabaho para sa atin pagdating ng panahon. Ayan. So, nakikita mo na ba, napipicture mo yung sarili mo o yung pamilya mo na maglakad-lakad kayo dyan sa beach, no? Yan lang ay ibang lahi, pero kung titingnan natin yung sarili natin, yan ba na pictures mo, no? Na maging ganyan ka pagdating ng panahon, namamasyal na lang, no? Sama yung mga apo, mga anak, di ba? Napakaganda. Dahil meron kang peace of mind. Meron kang time freedom. Di ba? So, hindi ka braided, no? Hindi ka braided. Ibig sabihin, hindi ka yung nakaupo lang. No? Dahil, hindi ka nag-iisip kung saan ka kukuha man o ng pera dahil meron kang mapagkukunan. Eh. Hindi ka na mag-iisip ng ganon. Dahil meron kang pinagkukunan na pera para sa future travel natin. Di ba? Yan po yung kagandahan doon. Dahil yan ang Kaiser, inihanda tayo doon sa maaaring mangyayari pagdating ng panahon. Ayan. Di ba? Kung titingnan natin, napakasaya no nila. No? Napakasayang pamilya. Nakikita mo na rin ba ang pamilya mo na pag ikaw tumandang ganyan, no? Tapos yung mga apo mo, tawan ng tawa, yung anak mo, di ba? Dahil meron silang financial freedom, no? Sabi nga dyan, financial freedom is not a dream. It is a decision. Di ba? Nasa sarili natin kung paano tayo magdesisyon sa buhay natin. Para ma-secure yung future ng ating pamilya, kailangan natin ng Kaiser Long-Term Healthcare Investment. Ayan, no? Meron tayong mga frequently asked question na pwede nating sagutin. So, kung may mga tanong kayo na pwede isulat lang sa papel, no? Para tapos dyan mag-comment kayo down below. Baka dito naman sa mga tanong ko, no? Nasagot ko na. Diba? Nasagot ko na yung mga tanong mo. So, number 1 question is, scam ba si Kaiser? Nasagot ko hindi. So, pwede nyo makita yan. Pwede nyo puntahan ang www.insurance.gov.ph. Pag napunta nyo yan, ang website na yan, hanapin nyo itong data. Data. And then yung regulated entities. Pag kinlik nyo yan, ito ang i-click nyo. Health Maintenance Organization. Kasi si
Kaiser, hindi po siya insurance, kundi HMO. Ito po yung rehistro niya bilang HMO sa Insurance Commission. Okay. So, iba naman ay sa insurance, nagkiklik, wala po tayo sa insurance. Nasa HMO tayo. Dahil si Kaiser ay isang health provider. No, isang health provider siya. Hindi siya insurance. Isa siyang HMO. Ayan. Sino bang nagtitiwala? Kagaya ni Bob, yung sinabanggit ko kanina, ang nagtitiwala sa atin ay si House Representative, Department of Agrarian Reform, Court of Appeal, and mga other agencies at mga private. Diba? Yun pa rin ang talagang nag-trust sa Kaiser. Gaano na ba ka-stable ang company na si Kaiser? Stable na si Kaiser dahil meron siyang Kaiser Health Builder Plan. Dahil ito long term at meron tong goal. So pag kumuha tayo ng isang plan o isang mga investment, dapat meron tayong goal. Goal dapat ang pinag-uusapan natin. Dahil si Kaiser merong healthcare, life insurance, saka investment. Saan ba nag-i-invest si Kaiser? Dito po sa mga malalaking company. Kung hindi legit si Kaiser, maniniwala kaya itong mga kumpanyang malalaki na to. Yung malalaking company na to, maniniwala ba ka Kaiser? Di ba hindi? Saan naka-invest ang pera ng Kaiser? Dito po, sa Soldivo Fund. No, sa Soldivo Fund, ang hawak ng Soldivo Fund ay si Ramper Financial. Isa sa mga biggest na company pagdating sa financial industry. At dito din si Soldivo Fund naka-invest sa mga kumpanyang yan. Ilang taon na ba si Kaiser? 20 years as of 2024. Na-register siya noong June 8, 2004. So 20 years na siya ngayon. Running for 20 years nitong June 8, no? Nitong taon, so June. 20 years na siya. Covered ba ang family member ko ng Kaiser LTC? Hindi po covered. Pero meron siyang family assistance services. So, dahil single policy po siya. So, kung gusto yung maging covered ang pamilya, kuhaan nyo na rin ng mga Kaiser. Lalo na yung anak natin na bata pa. Para pagdating ng 40, meron na silang pera. So, kung wala tayong kalaking kayamanan, mga ari-arian na pwede natin maipamana sa mga anak natin, ito ang pwede natin maipamana sa anak natin. Ito yung Kaiser Ultimate Health Builder Plan. Ito yung Kaiser Saving Program niya. Ito yung magandang ipamana. Diba? Pwede ko ba magamit sa outpatient or check-up during paying period? Hindi po. No? Hindi po siya pwedeng gamitin sa mga check-up ng mga outpatient. Meron lang po tayong annual examination yearly. No? Isang taon, sa isang beses sa isang taon. Annual po yan. No? Diyan naman ay malalaman naman kung may sakit ka. Diba? Hindi mo lang, halimbawa, nalaman mo may sakit, hindi ka naman magpa-check up. No? So, kung gusto mong magpa-check up, magpa-member ka sa International Marketing Group. Sa International Marketing Group, merong free HMO. No? Pag ginawa mo sa International Marketing Group, merong free HMO at merong unlimited check-up as a benefit as a member of International Marketing Group. So, yan po ang ginagamit namin. No? Kaya hindi namin nagagalaw yung outpatient check-up dyan sa Kaiser. So, gagawin mo lang ang mission ng International Marketing Group, meron ka ng free HMO. Sagot pa lahat ng mga illnesses. Di ba? Maganda ang International Marketing Group. Ayan, meron din tayong dental care. Pag dun sa accumulation period. And then, pwede ko ba itong magamit sa maternity or panganganak ko? Yes po, pwede. Doon sa extended
period or waiting time, no? Lahat po dyan sa outpatient, inpatient, pre-existing illnesses, dreaded illnesses, yung maternity, pwede na po sa extended period. Huwag lang po doon sa paying period o planting time. Pwede lang doon confinement o inpatient. Then, number 8 question, kailan pwedeng makover ang pre-existing ng mga sakit? Doon po sa extended period po, no? So, sa waiting time, 7 years ka lang maghuhulog. Pagkatapos maghulog, andyan na po, pwede na magamit yung mga pre-existing o dreaded illnesses. Yung mga pre-existing, search na lang po. Ito po yung mga pre-existing na mga condition natin na pwedeng cover dyan sa extended period. At lalo na po itong mga dreaded diseases. Ito may mga dreaded diseases. Siyempre ito yung mga diabetes, no? Yung mga chronic, yung mga iba-iba mga sakit talaga, no? Then, dapat ba member rin ako ng PhilHealth? Yes po, mas maganda pong member din ng PhilHealth dahil kung magkanong plan ang kinuha mo, kung maliit lang ng plan ang kinuha mo sa Kaiser, maliit lang din naman, pag maliit lang plan, maliit din yung benefit net natin, no? Kung maliit ang benefit natin, kung maubos siya, halimbawa, example po is, ang kinuha natin is 60, no? 60 K plan, o 60 plan, no? 60,000 plan. Ang benefit niyan ay 50,000 benefit limit yearly. So, pag naubos yan, pag tayo na hospital, nang hindi pre-existing yung kagaya ng mga lang, yung mga biglang nagkasakit ka, no? Hinilagnat, gano'n, di ba? Nagpag-confine ka, tapos lumaki yung charge na lumagpas sa 50,000, sagot po ng PhilHealth iba. Pag umexist doon sa benefit limit mo. So, maganda pa rin na meron kang PhilHealth member. Di ba? Pwede ko bang ma-withdraw ang naihulog ko sa Kaiser? Yes po, pwede mo ma-withdraw. Dahil meron po tayong cash value surrender. Depende po sa naihulog at yung taon na kontrata. Yan. So, bakit pa natin withdrawin? Diba? Kung malapit naman matapos, di ba? Sabi nga dito, no? 20-year program ang Kaiser. Tingnan po natin, di ba? Yung meron tayong bahay ngayon na galing sa pag-ibig, ginuhulog-hulugan natin. Yung kotse na kinuha natin. Yung mga loan, contribution sa pag-ibig, contribution sa SS. Yung mga investment natin. Sa tingin mo ba kung pag umayaw ka dyan, sabihin mo, ay, kukunin ko na yung hinulog ko. May bibigay ba? Eh bakit ka pa kumuha kung gusto mo lang pala withdrawin agad? Sayang yung pera at sayang yung parang. Kasi hindi naman lahat yan mawi-withdraw sa hinulog mo. Na? Hindi po lahat. Siyempre, meron yung kaakibat na charges. Yun yung kagano. Pero makukuha mo kasi may cash surrender value tayo. Pero hindi lahat. Hindi po lahat. Depende po sa kontrata. Yan. Stake your financial goal. Dapat, yun ang titingnan natin. Yung financial goal natin, kung ano bang gusto natin pagdating ng panahon. Yun yung dapat titingnan natin. Kaya tayo kumuha ng healthcare o kaya tayo kumuha ng Kaiser Saving Program para saan? Doon sa financial goals natin. Paano ko ba malaman kung magkano ang dapat kong i-invest sa Kaiser? Simple lang po. Building wealth, 27%. 20% sorry. 20% using the abundance formula. Now, 20% sa sahod natin. Consistent. No, consistent. Dapat tuloy-tuloy. 20% sa sahod natin. Ilang taon ang pwede bang ma-invest sa Kaiser LTC? Eligibility po, 10 to 60 years old. Pwedeng mag-invest sa Kaiser.
At ito yung mga plan pwedeng ma-avail. Paano ako mag-umpisa, mag-invest sa Kaiser? Simple lang po, no? Meron tayong offline, meron tayong online. Pero ang pinaka-the best na pinaka-the best na ina-advise namin sa mga client namin, online. Kasi lessen hassle po. Kasi pag offline, sasama ka po doon sa main office namin para doon tayo magbayaran. Puro doon ka magbayad. Pero kung online, marami tayong mga mode of payment, video bills, Palawan, bank transfer, yan. Pwede mo dyan ihulog pag online. Pero kung offline naman, so sama tayo dun sa main office. Magkano ang magiging maturity ng pera ko? Ito po, depende sa plan na kukunin mo. No? Yan. Yan po yung mga maturity na pwede mong ma-avail o makuha. Depende sa plan na kukunin. And then, pag natapos mo po ang bayaran ng Kaiser, mag-mature siya, meron po kayong ATM card na ibibigay sa'yo. You can withdraw your money anytime, anywhere. No? Dahil yung interest lang kukunin nyo para yung principal tumutubo pa din. So, huwag nating lahat na kukunin. Dahil para pagdating ng panahon, meron pa siyang mga passive doon sa pera na naiwan. Ayan. Maraming salamat. To God be the glory. By the way, uli po, si Joseph Remolado, isa sa mga IMG Financial Educator. Meron pa akong email address dyan. May FB Messenger, FB page, YouTube channel, contact numbers. Kung gusto nyo malaman pa ang ibang pamamaraan, huwag kayong mag-atubiling kontakin ako para mapag-usapan natin. Kaya ayan, thank you. May your dreams come true. Start and have a better future. Ayan, maraming salamat.